Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel at sa lesson natin ngayon pag-aaralan natin kung paano mag-send ng isang email notification gamit ng PHP at isang free SMTP server. Okay, konting overview tayo. What is SMTP? SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. It is a protocol used for sending email messages between servers. And SMTP server, also known as an outgoing mail server, is a computer program or application that is responsible for sending emails. Okay, konting explanation sa SMTP. So dito sa ating diagram, meron dalawang users, no? Isang sender, isang receiver. So dito sa example natin, tayo yung sender at gusto natin mag-send ng email papunta doon sa receiver. So once na kinilik natin yung send, gamit yung Gmail or Outlook o kung anumang email tool yung gamit nyo, no? Makikipag-communicate mo na yon sa isang sender email server or isang SMTP. Then, makikipag-communicate naman yon sa isa pang SMTP server sa side naman ni receiver. So, both of these SMTPs ay naka-host sa internet. Pero hindi lagi, no? Merong mga SMTP server na naka-host on-premise. Yun yung sineset up ng mga IT natin na bawal kayong makareceive ng email from outside, bawal din kayong mag-send ng email outgoing from outside, no, to outside. So once na clear na yan, no, kasi ang gagawin ng receivers mail server, yung kanilang SMTP, i-verify yan kung secured ba siya using um, POP3 or IMAP protocol o SSL protocol, no. I-verify mo nila yan kung safe ba na mabasa o matanggap yon ng receiver. Kung maganda yung pagkaka-setup ng SFTP na yon ay wala magiging problema, no. Then ganoon din si receiver. Kung gusto niya mag-reply dun sa email na yon, makikipag-communicate muna yon sa SMTP server nila tapos tatawagin naman niya o makikipag-communicate yon doon sa sender's mail server at mababasa naman yon ng sender yung reply ni receiver. Okay? So, gano'n lang kadali guys o gano'n lang kasimple kung ano yung use ni SMTP. Okay, prerequisites naman tayo, no? Bago tayo magsimula, dapat marunong na kayo ng PHP o meron na kayong knowledge sa PHP, programming language. Pangalawa, meron kayo dapat naka-install sa environment nyo o sa PC nyo ng XAMPP. Ito yung Apache, MySQL, Perl, saka PHP na nakapackage sa isang software, no? Kung wala naman kayo niyan, guys, okay lang din naman na meron lang na kayo naka-install ng PHP, no? Yung naka-install sa inyong environment variable, no? Sa inyong PC at pag nirun niya sa terminal ay mag-run na yung PHP script, no? Pero mas maganda pa rin na meron kayong XAMPP, no? Okay, so pangatlo ay dapat meron din kayo naka-install na Composer kasi meron tayong gagamitin na package which is yung PHP mailer. Doon natin ise-send o doon natin gagawin yung script natin para ma-send yung ating email. So kung ready na kayo at meron na kayong mga yan guys, ay pwede na tayong magsimula. Okay, so gagamitin ko ngayon ay yung XAMPP, no? At in-start ko na rin siya, yung ating Apache saka MySQL. At dito sa ating XAMPP htdocs ay gumawa na rin ako ng folder na ang tawag ay SMTP. At i-open lang natin gamit ang VS Code, no? Open with code. Okay, so pag nag-open na siya dito sa ating VS Code ay lakihan lang natin siya ng konti, no? Control plus sign para lumaki siya ng konti. Okay, so pwede na kayong gumamit ng ibang text editor pero dito sa tutorial na to ay VS Code yung gagamitin ko, no? Tapos pag na-open na natin siya, i-open na rin natin yung ating localhost SMTP, no, sa ating browser. So ito, no, sa aking Google Chrome. Punta lang kayo sa http localhost SMTP, no. Tapos i-duck lang natin siya. I-duck lang natin siya rito. Okay? Okay, so ganyan niya kasi wala siyang index, no. So gawa tayo ng index.php. Okay. So dito PHP info, no. Yan. Tapos tingnan natin kung ano yung version nating PHP. So ang aking PHP version ay 8.2, no, as of this recording. Okay. So una muna natin gagawin ay check muna natin kung may naka-install na Composer, no. So dito sa terminal, check muna natin ng Composer -- version kung ano yung lalabas. Yan. So meron akong Composer na naka-install na
8.5.8. Kung wala pa kayo naka-install na Composer guys ay madali lang naman siya i-install 'no, punta lang kayo sa composer.com tapos install niyo lang siya 'no, kung kayo in Windows, meron dun .exe 'no, install niyo lang siya. Okey, soburahin ko lang 'tong PHP info 'no, okey. Then, pupunta naman tayo guys sa PHP mailer na GitHub 'no, ipo-provide ko na lang sa ating, description sa video pero, ah, ang gagawin lang naman natin ay kukunin natin kung paano siya install 'no. So, dalawa yung, puwede nating gawin ano, yung gumawa ng composer.json tapos ilagay natin yung PHP mailer 'no, dito. Pero ang gagamitin na lang natin kasi may composer CLI naman tayo, composer require, ito 'no, tapos i-copy ko na lang, i-type ko na lang no, PHP mailer, /PHP mailer. Okay, so automatic gagawa yan guys ng composer JSON ano, tapos i-install niyo na yung, PHP mailer natin. Okay, so 'pag tinignan natin composer.json, ayun siya 'no. So, as of this, recording 6.9 yung kanyang version. Okay. So, close ko na 'tong ating terminal, Control J, tapos balik tayo dito sa ating index.php, tapos, minimize ko na lang 'tong ating file window ano. Tapos simulan na natin mag-code. Okay, una muna nating gagawin ay gagamitin natin o tatawagin natin yung PHP mailer na yun ano, mailer, PHP mailer, yan. Tapos /PHP mailer 'no. Okay. So, kung nagtataka kayo bakit meron siyang ano 'no, IntelliSense 'no, ang ginawa ko kasi meron akong extension, tapos install niyo lang guys yung PHP IntelliSense. Ito, yan ito yung may, elepanteng icon ano. Install niyo lang siya at karamihan ng PHP command ay mag-o-auto populate na 'no, basta, tinype niyo lang siya 'no, katulad niyan PHP mailer, yan, may lalabas na. So, kunin lang natin yung SMTP dito, tapos isa pa 'no, PHP mailer, tapos exemption, yan. Okay, tapos gagawa tayo ng global variable na mail, new, PHP mailer, tapos yan ay merong exemption ano, naka-default siya by equals by none pero, i-true natin para lumabas yung mga exemption error niya kasi gagamit tayo ng try catch. Try catch, okay, ayaw gumana ng aking auto ano 'no, try catch, wala. So, try na lang guys, so mamaya na lang. Dito yung catch, yan. Okay. So, dito yung exemption, tapos na lang siya 'no. Tapos echo, message could not send email. Okay, tapos lagyan na lang natin dito yung, mail, tapos error info 'no. Ito, error info. Huwag natin kalimutan i-close. Okay, so okey na yung try catch natin. So, dito na yung sa loob ng try, yung ating gagawing code. So, una muna ay kailangan nating, i-declare na ang gagamitin natin ay is SMTP. Yun, so instantiate lang natin yung is SMTP. So, ibig sabihin i-access lang natin yung public function na is SMTP 'no, sa loob ng PHP mailer. Tapos yung mail equals to, host. Okay, so sa ngayon blanko muna 'no, kasi kailangan natin kunin yung ating SMTP, configuration ano. So, SMTP authenticated o auth, true, mail, username. So, dito natin ilalagay yung ating username. Tapos, mail, arrow function o arrow, pointer, password.
Yan, blank muna, no? Tapos mail, dapat SMTP secure tayo. Yan ay equals to PHP mailer encryption. Yan, encryption SMTPS. Okay. Tapos yung ating port, dito sa ano no, sa karamihan ng SMTP, ang binibigay niya ay 587 ba na port? No, 587 na port. Pero dito, sa PHP mailer, ang gagamitin natin ay 465. Okay? Kasi ito ay via TCP, no? Via TCP, secure siya o yung ito yung encryption niya, SMTP yan. Makikita niyo sa value niya, SSL siya, no? Ibig sabihin, HTTP, through HTTP yung protocol niya. So, kailangan natin gamitin na port ay 465. Pero kung ang connection natin ay yung start TLS, no? Iba pa yun, no? Encryption start. Ito. Pag yan ang ginamit natin, kailangan ang port nyo ay 587. Okay? Okay, so mail, isa-set natin kung saan galing. So sa ngayon, gagamitin ko guys ay no reply at Pinoy Free Coder. No? So pwede naman kayong gumawa guys ang sa inyo. Pero yan yung example natin. Ano? Tapos admin or support. Yan. Okay? Tapos email o mail, add address. Yan. So, isi-send ko naman sa pinoyfreecoder@gmail.com. I-check natin yan kung marireceive natin. Kasi yung pangalan ng sesenda natin ay Pinoy Free Coder. Yan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. So, Alt-J para bumaba, no? Para mag-drop yung text. Okay, so sunod natin, optional to, no? Kung gusto niyo maglagay ng reply to, so magre-reply siya, for example, pero dahil sinet ko na nga siya rito na set from no reply, no? So, hindi natin dapat ilalagay itong add reply to. Pero, maganda niyan kung bawa, galing sa admin at Pinoy Free Coder, at kailangan nyo maglagay dito kung saan dapat mag-reply yung user natin, no? So, ano lang yan, no? Common sense na lang. Okay. So, admin or support. So, ito ay mali, no? Gawin natin siyang admin. Yan, admin at pinoyfreecoder.com. Yan. Okay. Tapos, dito, no, dalawang klase, no? Isang is text, tapos isang is HTML, true. Yan, true. Ibig sabihin, yung content ng ating email ay naka-construct as HTML. Ano? So, doon natin pwedeng lagyan siya ng kulay. Pwede tayong mag-attach ng link, ng picture. No? Okay? So, mail, subject ng ating email. So, test email from free SMTP. Okay? Tapos, mail, body. Okay, so gawa muna ako dito ng index.html kasi ayokong i-type lahat to, no? Tapos, exclamation mark tab para magawa siya ng generic na HTML. Copy ko lang to, Hindi ba na siya save? So, paste na natin siya dito. Yan. Okay. Tapos dito ay pwede ako maglagay ng H2 example o H1. Okay. So, hello from
Pinoy Free Coder. Tapos isa pang key tag o paragraph tag na this was sent using free SMTP. Okay? Okay, so kung okay na yung ating content, mail, tapos send. Okay, so pwede na naman nating lagyan to ng debug, no? So ito dapat ay SMTP debug, ano? So yan, SMTP debug, dalawa yan, no? So yung 0, yung default yung value, walang ilalabas na debug messages. Pag number 1 ay error in messages, pag number 2 messages, no? So number 1 tayo para kita din natin yung error, ano? Okay? Yan, so i-save na lang natin. Okay, so okay na, no? So ang gagawin natin guys, next natin gagawin ay hahanap tayo o kukuha tayo ng SMTP server. Okay, so dito papasok guys yung Brevo, no? So yung Brevo ay nag-offer sila ng free SMTP, no? So okay na okay to dun sa mga gustong mag-integrate o gustong lagay ng email notification sa kanilang mga system, lalo na kung prototyping pa lang, no? Kasi porket libre siya, no, hindi siya unlimited, no? Libre siya makaka-send pero ang kanyang limit ay 300 emails per day. Ito, yung kanilang free na plan. Pero kung yung kanyang email notifications ay sobrang dami na, no, pwede niyong i-consider yung $25 a month, ano. Pero sa akin, no, katulad nung sa akin na ginagamit ay okay na sa akin yung 300 emails a day kasi kalimitan lang naman sa aking mga email notification ay i-reset password, no. So di naman lagi may nagre-reset ng password or merong kayong ginagamit na transactional email na hindi rin naman gano'n ka-frequent, ano. Pero kung kayo ay email marketers or gusto niyo ng email blasting ay consider niyo yung 20K emails per month na $25 a month nila, no, or gusto niyo yung medyo malaki, no. Okey, pero yun, 'pag punta niyo sa brevo.com, gawa lang kayo ng account. So ang ginawa ko guys ay login using email lang o Gmail, ano. Okay, so ito yung kanilang dashboard at pupunta tayo doon sa kanilang, ah, okey, so punta lang tayo dun sa top right at dito, 'no, hahanapin niyo lang yung SMTP and APIs. Okay. Okay, so ito na yung ating, ah, SMTP settings, 'no. Ito yung ating server, yung ating host ay smtprelaybrevo.com. Tapos yung sinasabi nga niya dito yung port niya ay 587. Pero ang gagamitin natin sa lesson na 'to ay yung 465. Okay. So, okay lang 'yan, 'no. So, depende nga dun sa security na gusto niyong gamitin. So, pero sa akin kasi SMTPS lang yung ginagamit ko, hindi ako masyadong nagamit ng Start TLS 'to. Tapos yung ating login ay yung ating PinoyFreeCoder.com na Gmail. So, ito yung aking SMTP key pero gagawa tayo ng bago guys kasi mamaya ide-delete ko rin siya 'no, pagkatapos ng ating tutorial. So, SMTP tutorial. Generate. Okay, so ito 'no, ito yung kanyang key. Okay, tapos ka-copy ko lang siya 'no, huwag niyo kalimutan i-copy, copy. Yan, copy ta's okay. Okay, so babalik na tayo dun sa ating code. Okay, so ipe-paste ko na dito yung ating, code ano, dito yung sa yung ating password, yan. Tapos yung ating username, yung ating Gmail 'no, yung ating pinoyfreecoder@gmail.com. Ta's yung ating host, ito yung SMTP Relay Bravo 'no, o Brevo. Okay. So kung okay na lahat 'yan ay puwede natin 'tong i-refresh 'no, yung ating SMT o yung ating localhost, refresh lang natin. Okay, so PHP mailer not found, class not found. Okay, so nakalimutan pala natin guys yung, require, vendor, tapos auto-load 'no, para i-load niya automatic yung mga class 'no, hindi niya na-load, eh. Okay, so refresh. Message could not send email, message body is empty.
So, empty daw yung body natin guys, 'no? Okay, so hindi ko alam baka na-escape siya, 'no? Pero dapat hindi, eh, dapat hindi 'to na 'yan, try natin na 'wag lagyan ng ano, spacing dito, 'yan, isang ano lang siya, isang ganyan. Refresh, ayaw pa rin, gawin natin double quotes na 'no, hindi na yung backticks. Okay, tapos ito, sige single quote na lang, single quotes. 'Yan, single quote na lang siya. Ayun, so tinanggap, ayaw pala niya ng ano, backticks guys. So walang lumabas na ano 'no, na message, pero wala ding error 'no. So try natin guys i-debug number 2 'to 'no. So kailangan ba naka-echo? Try natin i-echo guys, 'yan. O maglagay ng echo rito na, email sent. Okay, so isa pa, yun email sent na siya. Okay, so check natin yung ating Gmail. Ayun, na-receive na nung ating, Gmail 'no, yung ating email. So dalawang beses siya kasi yung una 'no, wala tayong message confirmation na na-send siya. Okay, so kung babalik tayo dun sa ating, Brevo 'no, dun sa transactional real time titingnan niyo ay yan meron tayong na-send na o na-execute na email 'no, yan. Okay, so sunod nating gagawin guys ay paano ba 'to gamitin ano, kasi ang ginawa natin dun sa ating code ay rekta natin siyang dineclare 'no at nira-run. So hindi naman puwede na every time na gusto natin mag-send ng email ay ire-refresh natin siya. So puwede naman siyang gawin gano'n, pero siguro sa mga advanced na lesson natin katulad na gagawa ka ng cron job ano, tapos, i-schedule mo yung pagra-run ng script na 'to para mag-send ng mga email 'no. Pero siguro maging magandang example ay gawin na lang natin siyang class tapos, ipasok natin siya sa isang form 'no o tawagin natin siya gamit ang isang form. So, una muna itong ating index, rename ko na lang ng email class ano, tapos gawa ko ng panibagong index.php. Okay, so gawa lang ako ng isang HTML rito. Tapos form na post ang action, 'yan. Tapos ang action niya ay PHP send email handler, 'yan, function 'yan. Pero siyempre wala pa 'yan at kailangan natin siyang gawin. So gagawa lang ako dito ng dalawang input ano, input, times 2, 'yan. So dalawang input, isang email, saka isang text. Okay, so yung isa email, ta's isa, name. Okay. Tapos maglalagay lang tayo dito ng button, submit. Tapos ang type niya ay, submit. Kung mai-spell ko yung submit, 'yan. Tapos name, submit. Okay. So dito sa taas, so simpleng-simple lang yung gagawin nating approach guys 'no, wala na tayong template na gagawin. Require once lang natin yung, email class .php, 'yan. Magde-declare tayo rito ng gawa tayo ng function, send email handler, 'yan. Tapos if is set, so hintayin natin mapindot yung button o magkaroon ng post action na ang pangalan ay submit. So ibig sabihin 'pag kinilik ito,
na user 'no, at nakita niyang merong gano'ng parameter o may gano'ng action, ay ira-run niya yung mga sunod na mga line ano. Tapos gagawin lang natin siyang email equals to new, send email. Wala pa pala ano. So, 'di pa natin nagagawa 'tong class ano. So, gagawin natin, i-cut natin 'tong try catch 'no, cut na lang natin siya. Tapos hayaan na muna natin 'tong email 'no, mail sa taas. So, gawa tayo ng class, email class. Kung maganda nito ay capital E, 'yan. Tapos public static, mail. Tapos gawa lang tayo ng public, static function init mailer. Okey. Tapos siguro isa pa 'no, public static function, send email. Kasi ang itatanggap ng isang email at isang name. So, dun natin kukunin sa form. Ta's pe-paste ko na yung ating kinat, 'yan. Okey, so may mga error tayo dito sa init natin, kailangan lang natin siya initialize. Ka-cut ko na 'tong mga 'to. 'Yan, cut na lang natin siya. Tapos, gagawin natin ay self, mail. Okey, self mail equals to new PHP mailer tapos true. Okey, so tanggalin ko na 'to 'no. Tapos ito ay ika-copy paste ko na lang lahat dito, yung self. Ibig sabihin ng self guys ay tatawagin ko yung sarili ko 'no, yung class ko. At dahil may naka-declare tayo ditong public static na mail o yung global variable natin na mail at in-instantiate natin yung PHP mailer pupunta dun sa variable na yun. So everytime na tatawagin natin yung self email o self mail, yun yung PHP mailer. Okay, so sana gets ha. Tapos dito sa try catch, ang gagawin natin tatawagin natin yung initialization, yung init mailer, okey? So, yung mail ay equal to self, mail, 'yan, para wala na tayong error. Okey, ta's ito uncomment na lang natin 'no, kasi ayoko ng i-debug sa kung sakaling ipu-push natin sa production ano. Okey, so ayan na yung class natin 'no, so balik tayo rito. So new, okey, so new, so ito mali pala 'no, kasi yung action, dun pupunta yung ating ayan na, the URL, dun pupunta yung ating form. So 'pag sinubmit ko 'to pupunta siya dun sa URL. So dapat wala pala 'tong action, okey. Tapos if set na lang tayo, 'yan. So hihintayin niya yung if set na post which is ito, ta's saka natin ira-run yung ating function o yung ating actions. Okey, so new, email class, tapos tatawagin lang natin yung, send email, yun ay equals to post email, tapos yung ating post, name, okey. So check natin ano. Okey, so 'di pa natin ginamit yung ating hindi pala natin ginamit 'tong email 'no. So dito ay pupunta sa, add address, tapos yung name natin ay pupunta rito dito sa pangalawang parameter, okey? So close na natin dito. Okey, ba't ako may error? Ah, save, ayan nawala na yung error. Minsan nagkakaganon yung PHP. 'Tong email ay lagi akong naka-autocomplete off, 'yan. Okey, so testingin natin ano. So, refresh pinoyfreecoder@gmail.com, tapos pinoyfreecoder. Submit. Okey, so add contains symbol. So, dapat
Yes, tingin ko dapat that. Yun. Yun, email sent. Okay. So, guys, dito ko natatapusin yung ating lesson 'no. Pinakita ko sa inyo kung paano gumawa o paano mag-send ng email, gamit yung PHP at nalaman natin nakakuha tayo ng free, SMTP server na puwede natin gamitin sa ating, prototyping at not bad na rin guys 'no, kasi 300 emails per day. Okay na siya sa mga reset password 'no, sa mga, welcome message, saka sa mga OTP. Hindi naman gano'n kalaki yung, kadami yung email na ise-send niyo. Ah Puwera lang kung kayo nga ay nag-e-email marketing o yung mga transactional email na for example, every submit ng form ay kailangan niyo mag-send ng email, dun niyo na kailangan magbayad. Pero kung ganitong prototyping lang ay okey na 'to sa mga, ah, capstone ano, sa mga thesis niyo na gagawin niyo ngayong pasukan, okey? So, kung nagustuhan niyo 'tong lesson at 'di pa kayo subscriber, please consider subscribing at i-hit niyo yung bell button para updated kayo sa mga susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder Channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.